Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Sa wakas ngayon nga ay sisibakin na sa pwesto itong si Soto na ito matapos nga ang kanyang mga anomalya na naisiniwalat sa publiko. Ngayon nga ay talagang sasampahan pa ito ng mga samot-saring mga kaso dahil nga marami itong paglalabag at kung titignan at pag-aaralan natin ang kanyang mga sagot ay tila lutang at hindi niya pinag-iisipan. Ngayon nga ay talagang binanatan din ni Cayetano itong si Soto na ito, lalong-lalo na si BP Inday Sara, matapos nga ang kanilang pagsasama ng mga pulpolitiko ng mga korap na mga opisyales kasama na si Bonjing at Kuting ng Norte ay hindi pa rin sila makakawala sa batas dahil marami ng mga senador, mga judges na nag-aabang sa mga kaso na isasampa kay Soto at sa kanyang mga kasama na mga pulpolitiko. Dito nga natin mapapansin na ayon nga sa mga judges na humahawak nga sa kaso ay hindi nga nila ibebenta ang kanilang mga prinsipyo at mga dignidad. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na papanigan ng batas ng Pilipinas. Mananay kaya ang salapin ni Soto or makukulong ito? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. O di ba? Hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Saan kaya pinanggalingan ni Tito Soto yan, ano? Ano sabi niya, ano? Ano sabi po ni Kiko Barsaga? Sabi po ni Kiko Barsaga, kahit daw yung ano niya, yung isang pusa niya, akala niya, siya yung amo ni Kiko Barsaga, pero pag naglabas na daw ng pagkain si Kiko Barsaga, doon lang talaga niya nalalaman na yung kung sino yung tuta, kung sino yung amo, di ba? Kung makapagsalita itong si Tito Soto, talagang pataway, no? No, hindi pa niya talaga maiwan-iwanan yung komedyante niya, yung pagiging komedyante niya, no? Malupit talaga itong si Tito Soto, yan o. Ang galing. Ayan o, invalid ang affidavit. Invalid daw po ang affidavit. Nako. Ano sabi ni Redon? Ayan o, the PTR license of the lawyer who notarized this means this is an expired notarization. O expired notarization, yung laman niya, expired din. Expired din yung laman, yung sinabi niyang maraming katiwalian dyan sa kamera. Tambalusto siya kay Saldi ko, expired din yun. May suspetsa kami na inedit yung affidavit. We have to verify the statement. Hindi pwedeng kung anong sinabi nila, tanggapin na natin. Then state witness na kayon dahil nagustuhan namin ang sinabi nyo. Oy, Tito Soto, talagang kulang-kulang kayata eh. Sworn statement yan. Sinumpa ang salaysay yan. Mali man yan o tama. Sinumpa ang salaysay yan. Ako. Pag-isindi nga yung ilaw, man. Sinumpa ang salaysay yan. Ako, mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin, mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin. Kasi mga kareaksyon, alam po ninyo mga kareaksyon, alam ninyo, ay ang sworn statement, totoo man yan o hindi totoo, kapag sworn statement, mananagot ka. Kasi sinabi mo, lahat ng sasabihin mo dyan ay pawang katotohanan lang. At kung kasinungalingan dyan, pwede silang managot. Ito naman si Tito Soto, hindi raw tatanggapin yung sworn statement. Sino ba kayo para hindi tanggapin ang sworn statement? Kasinungalingan man yan, katotohanan man yan ang sworn statement nila. Wala kayong magagawa. Mananagot sila kapag mali ang sinabi nila dyan. Di ba mga kareaksyon? Malupit din no? Pero ang pag-uusapan po talaga natin ngayon mga kareaksyon, matatanggal na itong si Tito Soto. Hintayin natin bukas, Lunes, tignan natin kung totoo po ang ugong-ugong. Napapalitan na itong si Tito Soto. Pakinggan po natin si Idol Saludar. Rene Saludar, ito po. Malakas po ang ugong-ugong ho ngayon. Malakas daw po ang ugong-ugong kasi pag may ugong-ugong, ibig sabihin,
Naku, malakas po ang yan. ugong-ugong ho ngayon at Yan. usap-usapan na magkakaroon po ng panibagong liderato dyan po Bigodon. sa Senado. At ang umuugong na balita ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, na kung saan ay ang sinasabi ay meron na rin po itong sapat na bilang at sabihin natin majority votes mula po sa kanya mga kasamahan sa Senado para makuha yung pagiging Pangulo ng Senado. At syempre ay itong mga rumors na ito ay hindi po ito magiging opisyal hanggat hindi ho natin, aantabayan na natin araw ng Lunes yung sesyon ng Senado. At kung talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa liderato po ng Senado. Dahil sa alam nyo, yung sa nakarang vlog ko, mga kababayan, ay di ba, mismong si Senator Ping Lacson ay umamin na sabi ho niya talagang napakanipis po ng majority block ho ngayon at may konti lang ho na hindi po nagustuhan yung pamamalakad ng Pangulo ng Senado, maaring magpalit o magbago kaagad ng mayorya dyan po sa Senado. Kasi alam naman na ho natin na, di ba, 13 lang ho simple majority ay pwede na. Ngayon talagang medyo malapit ho. Sabi nga ng Senator Lacson, di ba, masyadong manipis ang kanilang majority block. So kung yung siyam, napakalakas at madagdagan lang ng 4 ho yan, tapos ng kwento. Di po ba? At kung inyong pong titignan naman, yung bilang ng mga senador sa majority at sa minority block, talagang makikita mo may pwedeng masungkit ho sa mayorya. Ito, ipalabas lang ho natin, Kasi mga kareaksyon, siyam na po siyam yung minority Itong pagiging majority leader po ni Bulaga Tito Soto, Wambol University Scholar, mga kareaksyon, itong kanyang pagiging majority leader, parang inug sa pilit. Parang inug sa pilit. Yung parang pinilit, hindi po siya masarap. Yung litrato ho at ito yung bumubuo po ng minority. Ito pakakita ko sa inyo. Ito hong listahan ng mga bumubuo po ng minority block dyan po sa Senado at ang sabi nga po ay talagang tila napakanipis at konting kibot, konting kending pwede pong magpalit po ng liderato ng Senado. No, di po ba? Yun nga mismo. Kaya nga, sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung kanyang payo sa kanyang kaibigan na si Senate President Tito Soto, dapat talagang maging magaling ho siya sa pakikisama at kasi napakanipis nga ho ng bilang ng minority block. Ito ho, tignan nyo sa inyong TV screen. Yung minority block ho ngayon, siyempre ulitin ko Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jingo Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. So siyam po sila. Siyam. At yung sa 15 ho na mga senador, ito ho, ay ulitin ko tingnan nyo sa inyong TV screen. Ito siyempre pinangunahan ni SP Tito Soto, Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Bam Aquino, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Mig Zubiri, JB Ercito, 10 na siya. Tapos ay Kiko Pangilinan, Camille Villar, Wing Gatchalian, Loren Legarda at Mark Villar. So 15 po sila. Ito kung titignan ho natin yung komposisyon ng mayorya, talagang pwede ho may masungkit ho dyan. Madali ho masungkit. At alam naman ho natin na simple majority. Diba? 12 plus 1, 13 po. At napakadali ho dahil halimbawa, kung sakasakali, alam nyo naman, sa mayorya, sino ang pwedeng sungkitin doon para makakuha ng sapat na bilang? Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Una, 4 lang ang kailangan una, Pia Cayetano. So Pia Cayetano, 3 lang kulang. Siyempre kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano
Tapos ay JBS ito. Siyempre kapatid do yan ni Senator Jinggoy. Ayan. So dalawa na lang po ang kulang. At ang dalawa ho dyan ay maaaring baka makonsensya. At alam niyo naman ho, yung mga bilyar, siyempre kung marami kasi silang negosyo at minsan kinakailangan talagang lagi sila na sa puder. O yung dalawa, Camille at Mark Villar, tapos na ang kwento, 14 na. Pag meron nung 14 dyan, malamang humabol dyan si yung tinatawag na Ghost Senator. Kilala niyo ho ba yung Ghost Senator? Si Senator Lito Lapid. Parang ghost to, ang dami na ho nangyayari, nagkakagulo na po sa Senado. Yung mga issue ng kung ano ng mga, sa flood control, tahimik na tahimik, parang hindi ho natin makita, kaya Ghost Senator. Kayo ho, ano hong pananaw nyo ho rito? At abangan ho natin ngayon kung magkakatotoo itong rumors na Lunes, session ho nila alas 3 ng hapon, ay magkakaroon ho ba ng palitan ng liderato dyan po sa Senado at meron pong bagong mayorya. Alam nyo ho, kung totoo ito na si Senator Alan Peter Cayetano, nako, magaling ho ito na senador, magaling na abogado, at veteranong politiko ho ito, mga kababayan, na talagang napakagaling ho at siguro sa pagiging veterano niya ho, mga kababayan, talagang maibabalanse niya kung ano ho yung mga tama at mangibabaw po yung interest ng taong bayan. Kasi dito ho sa liderato po ni Senate President Tito Soto, so bilang Pangulo po ng Senado, ay nagkaroon kaagad siya ng aberya. Ano ho ito? Yung kanyang pag-amin na tumawag ho sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Di ba tinawagan siya dahil ito yung may kaugnayan sa yung testigo po na si Bryce Hernandez, yung dating district engineer ng DPWH. Makikita po natin mga kareaksyon, makikita po natin dito na talagang itong si Tito Soto ay talagang kulang sa kaalaman pagdating sa pagsunod sa bylaws. Kulang sa kaalaman pagdating sa sa yung, alam nyo ba, yung House, yung interparliamentary courtesy, kulang. Hindi kasi po niya kinonsulta doon sa Blue Ribbon Committee chairperson or chairman or chairwoman. Basta nagdesisyon siya, ibig sabihin mga kareaksyon, diktador ang datingan ni Tito Soto, diktador. Paano po natin nasabing hindi diktador? Tingnan mo, nagpambuno po silang dalawa ni Senator Marcoleta. Mamaya ipapalabas ko po sa inyo yun. Nakontempo yan sa Senado. So, yan po ay nasa kustodiya ng Senado. Hiniram po ng mababang kapulungan para maging testigo doon sa kanilang investigasyon, yung Quadcom, yung Committee on Infrastructure. So, hiniram nila. Tapos, sabi ni Bryce Hernandez ay gusto niya raw na manatili na sa House of Representatives. Ayaw niya nang bumalik sa Senado. Kasi di ba merong siyang tinukoy doon, dalawa ang kanyang idinawit, si Senator Joel Villanueva at ganyan din po si Senator Jinggoy Estrada. So ang nangyari ay, ang ginawa ko, tumawag po si Speaker Martin Romualdez kay SP Tito Soto. So, wag na raw ibalik. Pero ang parang nagkaroon sila ng parang tawag doon win-win solution. O sige, doon na lang sa PNP Custodial Center. Pero ang marami po ang nagsasabi, dapat ho, bago po nagdesisyon si SP Tito Soto, ikinonsulta niya po yan sa miyembro ng Senado. At siguro kahit na natawagan na muna yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee or yung kasalukuyang chairman na si Senator Ping Lacson, na kumbaga sa parang kortesiya na, may request si Speaker dito na dalhin sa House na lang muna manatili o saan ba? Ano ba desisyon nyo? Sana kinuha niya yung sabihin natin, yung pananaw ng kanyang mga kapwa senador. Pero hindi. So lumilitaw mga kababayan na sa kanyang daglian na pagtugon dito po kay Speaker Romualdez, alam niyo naman kumalat sa social media, talagang inupakan po si Senator Tito Soto na tutakan ni Romualdez o sunod-sunuran kay Romualdez. So,
ganun ho ang mga lumabas na mga balita. So dito ho ay talagang, sabihin natin, ay talagang tinamaan ng gusto rito si SP Tito Soto. At siyempre kasi lilitaw, kasi ngayon lumilitaw ho, kontrolado na po ni Pangulong Marcos Jr. ang mababang kapulungan ng Kongreso. Siyempre yung kanyang pinsan, ang Speaker. Tapos sa Senado, si SP Soto na base sa mga report, yung sa akin vlog din, na nag-usap po sila ng mga isang oras o mahigit pa. Si Pangulong Marcos Jr. at ito pong si Tito Soto sa wake o lamay o burol ho ng nanay ni dating Senator Marojas. So, ang tagal daw pinag-usapan. Pagkatapos yun, matapos po ang ilang araw, nagkaroon na po ng kudita sa Senado. So, yun po. So, parang lumilitaw, hawak na ni Marcos Jr. ang House of Representatives at ang Senado. So, ngayon, parang ang sinasabi, hindi pinanindigan ni Senator Tito Soto yung kanyang naunang pahayag na ang Senado sa kanyang panunungkulan ay magiging cooperative but independent. Yun po sabi ho niya, di ba? O ito, balikan ho natin yung pahayag ni Senate President Tito Soto. O ito, sinasabi niya, nung pagkaupo niya ho yan at na maging Senate President. Ito, maikli lang ho ito. Panoorin nyo itong video footage natin. I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. O yan po, napakinggan nyo Sabi po ni SP Soto, magiging cooperative. Ibig sabihin, kung may mga isusulong na panukalang batas ang Malacanang, at aproba naman, lalo't kung ito ay para po sa interes ng taong bayan. Natural lang yun. Tapos pangalawa, ang pinakamabigat dyan, yung independent. Parang lumilitaw na tumawag lang sa kanya si Speaker Romualdez, wala na, nagbago na lahat. Tapos yung transparent, dapat sinabi niya sa kanyang mga kasamahan. Ito may tumawag si Speaker, so mga ganon, dapat na ikonsulta. Hindi po pwedeng magdidesisyon isang tao lang. So yan po, ilan lang po yan sa mga issue na pinag-uusapan. At siyempre, nagkakaroon din po ng banggaan yung kanyang hindi pagpirma sa hiling ni Senator Marcoleta na maging state witness. Parang i-endorso lang naman Kasi sa Senado, i-endorso lang mo yan sa Department of Justice na i-request na sana ay maging state witness. Pero hindi po pinirmahan dahil sa ang lumilitaw kasi wala pong idinawit na mga opisyal ng dating Duterte administration kung kaya parang kulang daw itong testimonya ng mag-asawang Diskaya. So yan ho yung mga issue na pinag-uusapan. At abangan ho natin kung ito po ay matutuloy, yung rumors na yan. Pero mismong si Senator Lacson, nasabi niya, napakanipis. So ibig sabihin, konting kibot lang. Pwede na magbago ang liderato dyan po sa Kamara. So yun po talagang pwede nga gawin. Okay? Tama po yun mga kareaksyon. Ako po. Ito po kasing ginawa nilang pagtanggal kay Chis Escudero ay isang hayagan po yan, isang masasabi po natin talagang garapalan po. Ngayon, kung sabi nga, kung makukonsesya yung dalawang bilyar at makukuha natin si Senator JB tsaka si Senator Pia, yung apat lang na yun, okay na Kaya nagtataka ako, bakit, papaano, anong nangyari, papaano natalo, siyempre, yung dalawang tulpo, tsaka si Lito Lapid, yung dalawang tulpo, si Lito Lapid, tsaka yung dalawang dilawan, si Kiko, at tsaka si Bam, automatic na yan, alam na namin yan Alam na namin na hindi talaga sila sa majority Tsaka mahirap pagsamahin si Bam tsaka si Kiko, kasama ni Marcoleta yung mga Duterte Blacks, mantakin mo, hindi normal yung majority nung nakaraan, hindi normal Kasi kasama po nila si Bam, si Kiko, tapos yung Duterte Black. Parang hindi normal kasama pa nila yung tulpo.
Alam naman natin si Marcoleta at saka yung mga tulpo, hindi maganda yung kanilang mga reaction ha. Pero dito mga reaction, makikita po natin dito na talagang mukhang hindi po tatagal. Ito mga reaction, update ko lang kayo doon sa kay Bryce. Ayan po si Bryce, ayan ito lang. Ayan. Si Bryce po kasalukuyan, ayan po si Bryce. Nakakapag-scatter pa yata, di ba? Nakakapag-online gambling pa yata. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya eh. Meron pa siyang security, napakalupit Big time talaga itong batang ito Batang-bata pa lang talagang big time na Diba, malapit-lapit ka na rin humimas ng malalamig na reas, Brad. Huwag kang magalala. Dahil bilyon-bilyon. Ito naman. Ayan mga ka-reaction. Ito po yung pinakamasalimot na nangyari. Ayan po mga ka-reaction. Yung COMELEC to proclaim Gabriela as winning party list. Inalalang 2025. Bakit? Tinanggal po nila yung Duterte Youth. Ganyan po kasalimot ang nangyayari ngayon sa Kongreso. Si Martin Romualdez, mga ka-reaction, merong hugong-hugong di umano hawak sa saliig ng mga komunistang grupo. Hindi pala komunista, mga makakaliwang grupo, di ba? Komunista rin yun. Di ba mga ka-reaction? Yan, si Wambol. Di ba, lupit, mga ka-reaction. Ayan dako naman po tayo nandito pa rin si Sir Saludar dito sa Paras kay Paras. Pakinggan po natin ang kanilang mga tinatawag na opinion. Yung kanilang mga opinion, mga reaction. At noong panahon na yon, alam na si Chis Escudero ang mamumuno sa Senado. Alam na sila Marcoleta at ang mga Duterte supporters ay magkabuklod-buklod. So, gumawa ng maniobra si Marcos at uutusan niya si Soto at any given time na Soto will be able to take over based on the influence and powers of Marcos. Kaya nangyari na talaga ang usapan ni Soto at ni Marcos. And Soto will be subservient to all the orders of Marcos. Tulad ngayon nitong nangyayari. Ito, isang video, ipakita natin na si Soto daw, sabi ni Eli, sa kanyang sinabi, independent, cooperative, Transparent. and transparent. Tingnan natin. Ito, sinabi niya. My capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Ginamit pa niya ang Diyos. Sana tamaan ka ng kidlat galing sa Diyos, Soto. Doon sa lahat ng mga sinasabi mo, puro kabaligtaran. Una pa rin, Eli, anong masasabi mo? So, yung kanyang parang acceptance speech niyan nang siya'y malulok bilang Senate President at kanyang tinitiyak na magiging cooperative. Yung unang tingin ko, cooperative, siguro yung mga mahalagang panukalang batas na makabubuti sa taong bayan, makikipag-cooperate sila, makikipagtulungan sa ehekutibo. Tapos, independent na walang pwedeng sumulsol o dumikta sa mga senador. At saka transparent. Transparent ay, makikita, pag-uusapan ko anong nasa floor, sa session. At saka walang sikreto. At ibabalance. Walang sikreto na kwentuhan doon sa mga taga-DPWH. Di ba? Ikaw naman, ano ang version mo ron, Sek? Well, una, lahat, sinasabi ko nga, sana lightning strikes upon those people who lie to the public. Una, sinasabi niya cooperative. Totoo. Agad-agad, napakita na cooperative. Cooperative siya kay Speaker Romualdez. Parang nawala ang poder at impluensya ng upper house. Kaya nga tinatawag ng upper house dahil in the eyes of the public, parang mga elders ito at hindi na didiktahan ng younger. Maski the House of Representatives is the bigger house, but the
Senate naman is the house of the elders. Kung sa ano pa yan sa panahon pa nila, lapu-lapu nila, ang mga elders, yung mga nakakatanda, yun ang nirerespeto. Pero dito, mukhang baliktad. Ang sinusunod ni Soto, yung diktar ni Martin Romualdez. Kasi, anong nangyari, mga kababayan? Yung isang testigo or resource person diniklara na in contempt sa Senado at nabotohan na at Pirmado ng Senate President. pirmado na ng Senate President. So ibig sabihin, hindi yun aksyon ni Marcoleta, hindi yun aksyon ni Jinggoy na nag-propose na i-contempt, hindi yun action nung isang nag-second. It is a committee action. And that is a committee action and was legalized by the signature of the Senate President. Anong specific na issue yun? Ang issue dito ay ipakulong. Declared in contempt and he will be incarcerated or be detained in the Senate building. Pero, anong nangyayari? Sinuway ni Soto yung na yan. Dahil daw, siya daw ang may karapatan. Hindi po kayo ang may karapatan. You are the Senate President, but you are not the Senate. The contempt of Bryce is a Senate action. Hindi yan pwedeng baliktarin mo unless it will be again Reversed by the committee. voted by the plenary to amend the committee action. Oo. So ito po, pakinggan natin itong sinasabi niyang cooperative siya. Cooperative siya kay Martin Romualdez. Pero hindi siya cooperative sa mga members niya na pinamunuhan niya. Ito, pakinggan natin itong Soto na ito. At kini-question siya ni Marcoleta. Okay. Gagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, those And as, Tuesdays. So in the evening, when yesterday, So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Session suspended. Mga kababayan, halatang halata ito si Soto. Kunyari pa, tinatanong pa niya yung date. Hindi na daw si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chairman noong September 9. Pero Soto, Ganito po yung alatang-alata mga ka-reaction na hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi po niya alam na talagang wala. Hindi siya hindi siya nagipag-usap sa Blue Ribbon Committee Chairman patungkol dun sa na-contempt. Naghahanap siya, anong araw po yun? Parang bata, parang high school ganun. Kaya kailangan matanggal na yan si SP Soto na yan . Wambol University scholar yan .
you should be aware that yung ginawa nila Marcoleta is a committee action, but later on became a plenary action because it was affirmed by the Senate President. So it now became a Senate, an institutional action na hindi mo pwedeng baliktarin by your lonesome. You may be the Senate President, but that is already a Senate action. So the only way for you to change it upon the orders of Romualdez, dahil bata-bata ka ni Romualdez, is for you to ask the permission of the plenary na pwede ba ilipat, I-reverse. ilipat natin, pumayag tayo na ilipat, dahil may request si Romualdez, ilipat natin sa PNP custodial. Pero Sek, Oh. Sek, yung unang request, base rin sa kwento ni SP Tito Soto, na i-detain dun sa house. Ang unang request ni Romualdez. Pero Hindi siya pumayag. hindi raw siya pumayag. Ang ginawa niya, dun na